natin nating mamamalengke ngayong araw. Taas-baba ang presyo ng mga isda sa ilang pamilihan. Kaya naman si Laila lumarga sa Martinez Public Market sa Mandaluyong para kamustahin yan. Good morning to you, Laila. Ano na ba? Ano-ano mga isda na bumaba ang presyo at ano naman yung mga nagtaas ngayon? Susulat natin yan. Mami Chiki! Yeah! Mami Chiki, Mami Chiki, Mami Yeah. Chiki! Good morning! Tama ka dyan. Taas, baba, taas, baba, taas, baba, taas, baba, taas, baba, taas, baba. Ganun talaga yung presuhan ng isda ngayon. Oo, dito tayo sa Martinez Public Market. Alam mo, ang cute ng ano nila, pangalan ng kalsada nila, Block 49, Homeboys! So, taray, di ba? Yun talaga yung pangalan. Pero, tsaka na natin pag-usapan ha, yung pangalan ng kalsada nila. Mag-rundown muna tayo, Mami Chiki, ng presyohan ng isda dahil nga sabi ko sa inyo kanina, taas-baba, taas-baba. So, unahin muna natin yung kampante. Yung ano lang talaga, chill na chill lang at hindi nagbago ang presyuhan, ha? Ang pampano, ganun pa rin, 480 pesos kada kilo. Ang tapasan, na ngayon ko lang narinig, 240 pesos yan kada kilo. Pero yung dalawang yun lang ang hindi nagbago ang presyo dito sa Martinez Public Market. Dito muna tayo sa tumaas ang presyo para kung mamamalengke kayo, at least meron kayong guide, hindi ba? By 40 to 100 pesos tumaas ang mga isdang ito. Ang pinagbabasihan natin ay ang presyo noong Disyembre versus ngayong Enero 2026, okay? Pagdating ng lapu-lapu, 100 pesos ang itinaas niyan. 600 pesos kada kilo na yan ngayon mula sa dating 500 pesos. Yung maya-maya, 100 pesos din ang tinaas dahil 600 pesos yan kada kilo ngayon. Ang danggit, up by 60 pesos, 300 pesos siya ngayon versus 240 pesos kada kilo noong Disyembre. Ang torsilyo, 360 pesos kada kilo yan mula sa dating 320 pesos kada kilo. O dito naman tayo sa mga bumaba. In fairness naman, kahit na taas-baba ang presyo ng ating mga isda, marami naman for this week ang mababa ang presyuhan, okay? Kung ikukumpara natin yan noong Disyembre. Nasa 10 to 50 pesos po ang ibinaba ng presyuhan ng mga sumusunod na isda. I-rundown natin yan. Ang tilapia na favorite nating lahat. Nasa 170 pesos yan kada kilo mula sa dating 180 pesos. So 10 piso ang ibinaba niyan. Ang tuna naman ay bumaba ng 60 pesos, 40 pesos pala. 500 pesos siya ngayon mula sa dating 540 pesos kada kilo. Ang bangus na naglalaro noong Disyembre ng 280 hanggang 320 pesos, ngayon nasa 260 hanggang 300 pesos na lang yan kada kilo. Pagdating sa tulingan, 350 pesos yan, 50 pesos ang ibinaba mula noong Disyembre dahil 400 pesos kada kilo yan. Ang ating tambakol, 260 pesos po yan kada kilo, bumaba ng 40 pesos dahil 300 pesos siya kada kilo noong Disyembre. Ang galunggong na mahirap pa rin daw hanapin hanggang ngayon, 450 to 400 pesos ang per kilo niyan. Ang mahal, grabe, di ba? Parang baka na rin ang peg, di ba, per kilo. Pero kung ikukumpara nyo noong Disyembre, 500 to 600 pesos naglalaro yan per kilo. Ang matambaka, 380 pesos yan kada kilo. Ngayon, 340 pesos na kada kilo. At ang sap-sap, ayan, nangangamustang isda yan 340 pesos yan kada kilo mula sa dating 380 pesos kada kilo. Gusto ko lang pasalamatan si Kuya dahil, ayan kanina pa siya nakaupo dito. Hindi siya makapag-ayos ng kanyang mga paninda dahil ang ingay ko. Sorry na. Oo. Anyways, dito tayo sa tindahan ni Ryan Jean, ni Core Fresh Fish. Kausapin natin si Ma'am Angel. Tanungin natin yung ilan sa mga dahilan kung bakit siya tumaas. Syempre, alam natin, unang-una, yung sama ng panahon na yan, nakakasama talaga ng loob yan. Yan ang dahilan ng taas-baba na presyo. Tama ba ako, Ate Angel? Yes, ma'am. Tama po. Okay. Pero kasi usually, di ba, sama ng panahon, bagyo. Opo, ma'am. Siguro idagdag natin, Tito Alvin, total nandyan ka naman sa studio. Kapag may gale warning, naaapektuhan din ang ating mga mangingisda kasi hindi sila
Palaot. Yes, so yun isa yun sa mga dahilan, di ba? Kung nakikinig kayo at nanonood ng weather report ng Tito Alvin natin na foggy, alam nyo yan, sinasabi niya kung nasa ng mga gale warning, so mahirap talagang i-risk, hindi ba, yung hanap buhay ng ating mga mangingisda. Nakarami ka nga, kung napano ka naman sa dagat, hindi ba? Ano pa po yung dahilan kung ba't nagtaas ang presyo? Minsan, ma'am, by season po. Ayun! So, ngayon, nung last year, ma'am, December, mas mataas siya. Ngayon, January, medyo bumaba. Medyo bumaba na. Pero, kukunti lang din po yung konsumo ng isda. Bakit po yung presyo ng mga isdang bato na tinatawag o yung mga medyo na ando sa may corals, tumaas po yung presyo? Kasi, ma'am, mas mahirap siyang huliin kumpara sa mga tilapia bangus na alaga. Ay, alam mo kung bakit mas mahirap siyang hulihin? Hindi mo. Kasi malalim. Charot! Charot to, di ba? Tama nga naman. At saka yung bangus kasi natin, meron tayong mga Yes, ma'am. farms. Oo. So yun yung yun yung ilan sa mga reasons kung bakit nagtaas ang presyo ng ating isda at bakit naman merong pagbaba. O hindi ba, Ma'am Angel? Ano ba ang advice mo sa mga namimili sa'yo dito? Kanina ang dami namimili kay Ma'am Yes, ma'am. Oh, ano advice mo? Lagi pong siguraduhin na fresh yung isda na nabibili nyo, kaya bili po kayo sa amin. Ayan naman, maraming salamat kay Ma'am Angel. Nasing fresh niya ang isda. Tingnan nyo naman yung ulo ng tuna. Parang gusto ko ng isigang yan. Medyo punta muna tayo dito. Ayan, kay Sir. Ay, nawala si Sir. Nawala! Nawala bigla si tatay. Kasi gusto ko lang din naman i-flex, di ba? Yung kanyang mga yung mga tinda rito kasi nakakatuwa. And tinanong ko rin siya, ayan, si Sir nagkakape na pala. Tingnan nyo lang si Sir nagkakape, pero yung sando niya, ayun, yun yung ba, ininom nyo po kagabi yan? Ininom nyo po yan kagabi? Kaya pala. Okay, Sir Raul, dito tayo kay Sir Raul. Sir Raul, ine-explain nyo sa akin kanina yung galunggong. Gaano po ba kayo kahirap na hirap kumuha ng supply ng galunggong ngayon? Nahirap na doon sa galunggong mo dahil kinukuha na sa mga ibang bansa yung mga galunggong. Oo. So kayo, may tinda ba kayong galunggong? Wala. Ayun. No, hindi ba? Ay, ma'am, kayo, may tinda kayong galunggong? Meron, pero yun nga, medyo mataas. Imagine nyo guys, parang halos kasing presyo na ng baka, yung galunggong. Pero kung kain na ba naman kayo, hindi ba? Why not? Okay? So yan muna ang latest. Balik muna sa inyo sa studio. Mami Chiki, anong fish ang gusto mo? Ibibili linista ko kita. na yan. Ayan o. Baka naman ang so gusto meron mo. pa lang, syempre doon tayo sa I tuna, fish sa me with you. bangus. Diba? At saka sabi nga ng mga Gen Z, diba, Gina G tayo dahil mura ang galunggong ngayon. Very good news yan, Lai. Maraming salamat sa'yo. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.